lilipat ka na lang dahil complete type upon turnover. Good morning everyone, this is Justin Espalembergo, your real estate agent. So today, nandito tayo sa Barangay San Agustin, 13 Martires, Cavite para ipakita sa inyo isa sa pinakabago naming property, ang Casa Suerte. So complete finish upon turnover with 2 bedrooms at 1 toilet and bath. Meron din siyang space para sa kotse mo. So ano pang hinihintay natin? Let's unlock your dream home. Bago natin start yung tour natin dito sa Casa Suerte, kung bago ka sa akin channel, please like, share this video, and subscribe to my channel. We're also on other social media like Facebook, Instagram, at TikTok. So start na natin yung ating tour sa Casa Suerte. So ito nga po ang ating townhouse po dito yan sa Casa Suerte. So ang lot area niya po is 50 square meter for the inner unit, at kung end unit ka, katulad nito, 75 square meter naman siya. So ang floor area niya po is 50 square meter din po. So pwede po kayo mamili nga dito sa kung end unit or inner unit yung mapipili nyo. At ang maganda dito, may solar panel na po siya, or so, powered na siya ng araw. Siyempre, diba ang ganda nyon? So laking tipid doon. So by the way, ito palang gate na to is hindi po siya kasama upon turnover. So nilagay lang po nila to para at least may idea kayo kung na itsura niya pag meron kayong gate. For example, end unit po yung kinuha mo. So napapansin nyo, napakaluwag po ng gate niya. Kasyang-kasya po dito ang dalawang kotse. So lapan nyo, diba? So mamaya papakita ko sa yung end unit na to. Ang unahin muna natin, syempre, inner unit. So ito yung pinaka actual turnover natin for the inner unit. So this is 50 square meter. So malapad po ang parking space. So bilangin natin kung ilang hakbang po ito. So 1, 2, 3, 4, almost 5. So ganito po kalapad yung pinaka parking space mo. Papansin nyo na rin po, dito rin po matatagpuan yung ating Poso Negro. So yung Poso Negro natin, napaka-accessible niya. Yan, may mga butas na po yan para mabilis lang siya ma-access nga pag if ever na mapupuno na. So mapapansin nyo rin sa Casa Suerte, napakaganda nung design niya. Parang ano siya more on Spanish style na classic modern yung itsura niya. Yung mga sliding windows nga tayo sa unahan, sa taas naman is owning type siya na aluminum encased na window. So may mga design po siya na napakaganda. So mapansin nyo, meron din tayo ditong ilaw sa gilid nito at may mga wall accent tayo. At ang ginamit po pala nila dito yung PPR para sa mga tubo katulad nito. Yan, PPR po lahat ng tubo na ginamit nila. So napakagandang klase po yan ng mga tubo para sa ating water, dahil ayun yung sinasabi nila na forever tubo dahil napaka high quality po nito. So pasok na po tayo sa loob. So for our door, sa main door po is flush metal door po yung ginamit nila. Same with the back door po, ganito rin po siya, flush metal door. So mapapansin nyo, diba, malapad yung ating flush metal door at ang hamba niya, gawa rin po yan sa bakal. So tuloy po tayo. So ito na po ang pinaka-actual turnover natin dito sa Casa Suerte. So mapapansin nyo, diba, complete na siya. So gamit mo na lang ang kulang dito, diba? Nakakita nyo dito, naka 60 by 60 na po kayo na ceramic tiles. Yan po, napaka-kintab po ng ginamit nila. Tapos ang unahan nga natin na window is aluminum encased na sliding windows. At ito mapapansin nyo yung cove, parang cove siya, diba? Cove lightings, or yung ceiling natin may cove na siya. So pwede mong lagyan ng yung underglow light. Underglow ba tawag doon? Basta yung LED na mahabang lighting, pwede mong ilagay dyan as an lighting accent, diba? Ang ganda niya pag nilagay mo. So mapapansin din natin sa side na to. Yan. So ito yung ating solar panel board for the solar panel na doon sa taas nga. So this is 1,000 kilowatts. So net metering po siya. Ibig sabihin, wala po siyang battery. So ang kagandahan, pag walang battery, less tayo ng maintenance. So ang
pinaka-purpose na rin po, syempre, is makasave tayo ng kuryente. So, ang mangyari po, yung na-generate na ilaw ng ating solar panel board sa taas, if ever na hindi nyo ginagamit, pabalik po siya sa grid sa Meralco. So, pag gabi naman po, ayun yung co-consume natin. So, di ba, malaking saving siya at, syempre, less maintenance. Di ba? Ganda yan. So, dito naman tayo sa ating staircase. So, mapapansin nyo sa staircase, di ba, ang ganda niya. Ang ganda ng design. Tapos, itong pinaka-step mo dito sa gitnang bahagi niya is solid po yan na kahoy. So, sa taas na bahagi naman, boost po yan, as well as dito sa baba. Pero yung steps niya po, gawa rin po siya sa solid na kahoy. So, yung ating railings naman is gawa siya sa bakal. So, maganda yung pagkagawa niya. Parang may pag-Mediterranean style siya, di ba? So, moving here sa ating kitchen. So, pag inner unit ka, ang kitchen mo nasa loob. Pag end unit ka, katulad yung kanina pinakita ko sa inyo, mamaya pakita ko sa inyo, pag end unit nasa likod, itong kitchen. Ito. So, yung kitchen natin, naka-granite countertop na po tayo, stainless steel sink, may faucet na po tayo, at meron po tayong cabinet dito sa baba na aluminum na po siya. So, syempre, iwas bulok. Tapos po, ang ating bintana dito sa likod ay owning type po siya na bintana. So, maganda yan. Kahit umuulan, buksan mo siya, hindi masyadong aangge yung tubig sa likod. So, punta naman tayo sa likod. So, ito nga po yung pintuan natin. Katulad po na nandoon sa main door natin, flash metal door din po siya. At ang haba niya is gawa rin siya sa bakal. So, for the inner unit, hanggang dito po yung ating perimeter yan. So, cemented na rin po yung pinakalikod din nyo. At dito mapapansin natin, meron na rin po tayong naka-ready na outlet at para dito sa ating faucet, yung PPR na tubo. So, kung gusto mong ilagay dito, syempre yung laundry space mo, perfect yan, location na to. So, syempre, papapowered mo na lang to, di ba? Para hindi masyadong mababasa yung ating washing machine. So, di ba, maluwag tong space na to para sa sampayan area or for your future expansion, di ba? So, punta naman tayo dito, balik tayo sa loob. Papakita ko sa inyo yung pinaka-CR natin or yung comfort room natin. So, mapapansin nyo sa comfort room po natin, medyo umangat tayo ng onte, aakyat tayo sa isang step. Tapos, syempre, ito na yung pinaka-toilet and bath natin dito. So, sa toilet and bath natin is complete na rin po siya upon or turnover. Mapapansin nyo, naka-tiles na tayo. Isa, dalawa, tatlong tiles na pahaba na 60 by 30 po ata itong size ng itong tiles na to. So, mataas po siya. Meron tayong shower head at may faucet tayo dito. Lagay ng sabon. Tapos, mapapansin nyo yung toilet nila with water closet. Ang ganda ng design niya, diba? Parang napaka high quality. Ang tatak niya is Italia. Wow, Italia. So, meron din sila. Siyempre, may bidet din sila dito. So, bihira ako makakita ng property na binibenta na may kasama ng bidet. So, yung red dito sa ating laboratory, ganun din po siya. Italia din po yung tatak niya. Tapos, ang pintuan natin dito, syempre, is PVC. So, iwas bulok yan. So, ang ganda ng position na itong ating toilet and bath. Kasi nga may isang step pa papunta dito. Tapos, nasa dulong banda pa siya. Na medyo ano siya dito sa hagdanan. So, if galing ka sa taas, diba, madali na pumunta dito sa toilet and bath. So, akit naman tayo. So, dito nga sa ating staircase natin, mapapansin nyo yung lapad niya. Is okay naman. Almost 1 meter yung lapad niya. Nasa 3 feet eh. Oh. Almost maluwag siya. Kung sasagad ako dito, syempre kung may makakasalubong ka, okay na okay. Dahil hindi siya masyadong masikip. Hindi siya yung ano. Tapos po, mapapansin nyo rin dito sa ating staircase. Meron tayong window dito sa taas na ano yan eh, tawag dito, owning type, sorry. Owning type po yung ating window dyan. So, pwede siyang buksan. Siyempre, di masyadong anggi yung tubig na yan. So, akit na po tayo sa taas. Dito po sa ating second floor, siyempre, meron na po tayo dito 2 bedrooms po. So, unahin natin itong likod na bahagi ng bahay po. So, ang pinakapintuan po natin dito is flash door po siya na may design. So, gawa siya sa kahoy. Ang hamba niya po is gawa rin siya sa kahoy. So, yung pinaka-partition po natin dito is hard-flex po siya or fiber cement board. So, tuloy po kayo dito sa ating pangalawang bedroom po. So, ating flooring is wood type po siya na tiles. So, tiles po ito. Ang ganda nga ng pagka-design. So, almost wala ka na rin babaguhin dito eh. Ito yung nagustuhan ko dito sa Casa Suerte kasi unti na rin papagawa mo talaga. Parang gamit na nga lang. Actually, kulang mo dito eh. So, dito naman sa side na ito, mapapansin nyo, meron tayong
parang lubog na bahagi. So, pwede ka magpalagay dito, syempre, nung custom cabinet mo, floor to ceiling na cabinet, diba? Isa na lang yan. So, malaki na yung space mo for the bed. Kung pwede ka maglagay ng bunk bed kung dalawa yung anak mo. Tapos, dito nga, yung ating bintana is owning type din po. Tapos, mapapansin nyo, yan, pakikita po dito ng, ayan po yung taas ng toilet and bath. So, mapapansin nyo, buhos na rin po siya. So, for the future expansion ng house mo, syempre, pwede mo pabuhos na lang yung likod netong yung parang pinaka-laundry space. Syempre, pwede mo pang extension yung bahay sa likod. So, punta naman tayo dito sa pinaka-master bedroom. So, for our master bedroom, ganoon rin po yung pintuan natin. Flash door din po siya nagawa sa kahoy. Pansin nyo ba, di ba? Napaka-lapad netong master bedroom ito. Bukod sa mataas yung ceiling, malapad din po siya. So, kahit maglagay ka dito ang isang queen size na higaan sa area na to, kasyang-kasya yan, maluwag pa rin yung area sa location na to. Dito naman sa side na to, makapansin nyo, ganoon din siya kalaki. Pwede kang maglagay pa nga dito ng office space, study table sa area na to. Pwede ka pa nga maglagay ng sofa dito, maluwag pa rin siya. Tapos yung dalawang bintana natin sa unahan, syempre owning type din siya na aluminum case. Tapos meron din po nito sa kabila, may outlet din po sa kabila, room for the aircon. Maglalagay ka ng window type or split type na aircon. So, punta naman tayo dun sa ating end unit. Papakita ko sa yung pinakagilid ng bahay para makita nyo kung ano yung tsura ng end unit. So, tara! So yan, dito na po tayo sa ating end unit. So ito ngayon nakita nyo nung umpisa ng video. Napansin nyo na napakaluwag ng space nga sa gilid niya or for your future expansion. So kahit dalawang kotse yung ilagay mo dito, perfect yan. Kasi kahit dalawang SUV nga, I think kasyang-kasya dito. Dahil sa sobrang lapad nitong ng lote na to. Tapos syempre may space ka pa dito sa gilid dahil end unit or corner lot yung makukuha mo. Syempre, may malaking kang space. At ang kagadahan, syempre, pag corner lot or end unit, meron kang mga bintana sa gilid. So, ito nga yung bintana na to, 4 po yan. Sa taas, 2 rin. Tapos dito, sa baba, 2 rin. Tapos, yung pinaka-style ng ating window is gawa siya sa bakal. So, matagal po ang itatagal ka na. Gawa siya sa bakal. Tapos, sa gilid nga po natin, meron tayong 2 faucet, kabilang dulo. Tapos, meron din tayo outlet sa gilid. So, punta naman tayo dito sa pinakalikod. So, dun sa ating inner unit, napansin nyo nga yung kitchen natin nasa loob. So, for end unit, maluwag siya sa loob dahil nga yung ating kitchen ay nandito na sa likod. So, gano'n din po siya, naka-tiles din po siya, stainless steel sink, may faucet po tayo at meron tayong cabinet na gawa siya sa aluminum po. So, maluwag po yung space, pwede nyo pang pa-covered na lang itong space na to. So, punta naman tayo sa part na gusto mong malaman, yung presyo ng bahay na to. So, dito na pa tayo sa loob. Papakita ko na po kung magkano yung price nito, yung sample computation natin. So, yung sample computation na sabihin ko yan, dito ko po i-flash yan. This is for the inner unit po. So, ang floor area po ay lot area po ng ating inner unit is 50 square meter po. Regular po na inner unit. So, ang ating total contract price is 2,571,310 pesos po. So, ang loan po natin sa Pag-ibig po is 2,314,179 pesos po. For the equity po, ang equity po natin is 257,131 at ang reservation po natin is 10,000 pesos lang po. Kung end unit naman yung makukuha mo, ang reservation fee is 15,000. Tapos po, ang net take, syempre, mababawasan na yun ng ating, may net equity na siya na 247,131. And then, ang monthly down payment po natin for 24 months is 10,297.13 po. So, monthly amortization po natin for 25 years po is 17,101 pesos po. So, ang required income po natin dito for the inner unit is 51,304 pesos po. So, kung gusto mo naman malaman kung magkano yung end unit, pwede nyo po kaming kontakin sa aming Facebook page. Makikita nyo po yan sa description po. Pinakaunang link sa baba, click nyo po yan, dediretso na po yan sa aming messenger. Kung nagustuhan mo itong property na to, kindly contact us on our Facebook page. And if you like this
video, please leave a like, share this video, and subscribe to my channel. We're also on other social media like Facebook, Instagram, at TikTok. Thank you so much for watching and see you on the next one.